Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. 11 estudyante sugatan sa pagsabog ng portable butane stove sa loob ng isang kainan sa Dagupan City. Nasa 14 na estudyante naman sa isang paaralan sa Aurora na ospital matapos ma-food poison. May oil price hike ulit sa susunod na linggo ayon sa DOE. Magkano kaya? At alagang biik, ipinanganak na 2 lang ang binti at tila 2 rin ang ari. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Sugatan ang 11 estudyante sa pagsabog ng portable butane stove sa isang kainan sa Dagupan City. Nakatutok CJ Turida. Matapos ang isang aktibidad ng kanilang paaralan, nagkayayaan ang nasa 11 estudyante na mag-celebrate sa isang kainan sa Barangay Karanglaan, Dagupan City kahapon. Nataon din daw na kaarawan ng isa sa kanila. Pero sa isang hindi inaasahang insidente, ang kanilang sanay masayang salo-salo na uwi sa trahedya. Ang isang portable butane stove na nakalapag sa mesa, biglang sumabog dahil sa umano'y gas overpressure. Nagkaroon ng fireball na tumama sa mga estudyante. While celebrating, kinakantahan na nila ng happy birthday song yung kanilang classmate, gas burner. Nag-leak. Kaya nagkaroon ng explosion. Biglaan lang po yun kasi nandun ako sa likod. Okay. Pagpunta ko dito, yun, nagtakbuhan na lahat ng tao kasi sumabog, natakot na po lahat. Dinala sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima matapos magtamo ng lapnos sa katawan. 8 sa mga biktima naka-admit sa ospital. Nakalabas agad ang 3 matapos malapatan ng lunas. Out of sa 8, yung 2, yun ho yung may hindi naman critical or serious injury po due for operation sila. First time daw na mangyari ang ganong insidente sa kainan. Hindi naman daw nagkulang ang mga kawani sa maintenance ng kanilang mga gamit. Palagi po namin yan chinecheck pa. Ino-off pa tapos nilinisan po lagi namin yan. Nakipag-ugnayan na raw ang PNP sa management ng kainan at pamilya ng mga biktima at nagkaroon na rin ng initial na pag-uusap. In coordination with the admin officer ng restaurant, nag-initial ho yung may-ari na shoulder nila yung hospital expenses. Payo ng autoridad sa publiko, lalo na sa mga nagpupunta sa iba't ibang establishmento, na laging isaalang-alang ang kanilang kaligtasan. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga biktima. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Babaeng natagpo ang patay sa nasusunog na kotse sa Peñaranda, Nueva Ecija, inilibing na ngayong araw. Nagbabalik sa report, CJ Torida. Inilibing na pasado alas 10 ng umaga ang babaeng biktima na binaril at sinunog sa loob ng isang kotse sa Peñaranda, Nueva Ecija. Noong Lunes, natagpuan ang kanyang katawan pati na rin ang kanyang kaibigang lalaki na binaril at sinunog sa loob ng isang kotse. Nahuli na ng pulisya ang primary suspect sa Isabela. Nakilala siya dahil nakapag-selfie pa ang biktima at naipadala ito sa kanyang asawa sa Amerika bago nangyari ang krimen. Sa selfie na ito, kasama sa mismong sasakyan ang babae na pinaniniwala ang mastermind ng krimen pati ang kanyang asawa. May ilan ding inarestong accessory sa krimen na nagkanlong sa suspect na mastermind. At large naman ang gunman na nakunan sa CCTV, pati ang nagmamaneho ng getaway tricycle niya. Tinitingnan ng pulisya ang motibo na may utang ang suspect sa biktimang babae. Nadamay naman ang kaibigang lalaki ng biktima sa krimen matapos siyang mapakiusapan maging driver noong araw na iyon. Nasa Pilipinas na ang asawa ng biktimang babae ngayon pero tumangging humarap sa kamera. Ang kapatid ng biktima ang nagbigay ng pahayag para sa kanilang pamilya. Pero hindi rin siya nagpakita sa kamera dahil nangangamba para sa kanilang pamilya. Aniya noong Lunes ng umaga, nagpaalam ang kanyang kapatid na may meet-up sa kaibigan niyang babae na suspect sa krimen para sa pagbebenta ng isang property. Nakiusap lang sila sa family friend na lalaki para mag-drive para sa kanya dahil hindi niya masamaan ang kapatid dahil magbabantay ng bahay. Sunod na lang niyang nalaman ang krimen nang kontakin siya ng pulisya. Siya ang nagkumpirma na kapatid niya nga ang isa sa katawan na sinunog sa kotse. Sana yun nga, makamit namin yung hustisya na para sa
kapatid ko at para sa kaibigan namin. Sana nga lahat ng sinong may kinalaman dito, dapat sana lahat managot. Samantala, nailibing na kahapon ang lalaking biktima rin sa krimen. Kilala siya sa Palayan City dahil bahagi siya ng rescue team ng lungsod. Hustisya ang panawagan ng kanilang mga kaanak. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, panukalang magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspendihin ang excise tax sa langis certified as urgent ni PBBM. At may panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, patuloy pa rin nakaabang at nakamonitor ang iba't ibang transport group sa hakbang ng national government kaugnay pa rin sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa Lunes, nakatakdang isa lang sa ikatlo at panghuling pagbasa ang House Bill 8418 na layong bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspendihin o bawasan ang excise tax sa petrolyo kapag may national o global economic emergency. Certified as urgent na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sertipikado na bilang urgent ng Pangulo, mapapabilis ang pag-aproba sa panukala. Hinihintay na rin ang bersyon ng Senado sa kaparehong panukala. Mahalaga ito, lalo't hindi pa malinaw kung kailan huhupa ang gulo sa gitnang silangan na siyang dahilan ng sobrang pagtaas ng presyo ng krudo. Ang malakihang oil price hike pa naman nitong linggo, tiyak na masusundan pa sa mga susunod na linggo, sabi mismo ng Department of Energy. Pero ayaw pa nila magbigay ng projection. Ang sigurado ko lang dyan ay may increase talaga tayo for next week. Hindi kumakalma yung merkado Posibleng tumaas ng 10 hanggang 12 piso kada litro ng gasolina, 13 hanggang 15 piso naman sa diesel at 6 na piso sa kerosene. At ayon sa industry sources, base pa lang yan sa presyo ng bentahan ng langis sa global market sa nakalipas na 2 araw. Maaari pa ito magbago, depende sa presyo ng bentahan sa mga susunod na araw. Aminado ang DOE, hindi nila mababantayan lahat kung sobrang taas presyo ng mga gasolinahan dahil nasa 14,000 ang bilang ito sa buong bansa. Kaya magsumbong daw sa kanilang website. Pakiusap ng DOE, huwag mag-panic buying. Meron po tayong sufficient supply. Ang presyo lang po talaga yung issue dito. Which is malaki po na problema yun yung presyo. Chris, next week panibagong oil price adjustment ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis. Ayon sa transport group, bagamat merong fuel subsidy na ibibigay ang national government sa mga operator at driver, ay hindi raw yan sapat. Ang kailangan daw nila ay ang malinaw o konkretong hakbang ng national government para masolusyonan ang problema sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Bumuuna ng task force ang OCD-1 na tututok sa monitoring sa mga gasolinahan sa rehiyon. Narito ang report. Kasunod ng mega oil price hike na bunsod ng patuloy na kaguluhan sa Middle East ang pagbuo ng Office of the Civil Defense ng Task Force on Fuel Price Monitoring na tututok sa mga gasolinahan sa Region 1. Mahalaga raw na mamonitor ang presyo ng langis at matiyak na walang mananamantala sa kasalukuyang sitwasyon at matinding pangangailangan sa produktong petrolyo. Katuwang ng OCD ang iba't ibang LGU, PNP at iba pang ehensya ng gobyerno. We're going to do some price surveillance doon sa nilabas nga ng DOE na kung saan ma-ensure natin yung trends na ginawa nila to ensure yung fair market pricing natin across the region. Sakaling may mga gasoline station owner o operator na mapatunay na nanamantala sa sitwasyon at nagtataas ng presyo na taliwas sa ibinaba ng Department of Energy, ay agad nila itong iimbestigahan. Sa Mangaldan, Pangasinan, tutulong na rin ang pulisya sa monitoring. Bukas ang kanilang hotline sa pagtanggap ng mga reklamo laban sa mga gasoline station sa bayan. Talagang minomonitor po namin yung mga situation dito sa Mangaldan para po ma-comply namin yung utos ng DLG. Samantala, bilang aksyon sa reklamo ng mga mangingisda at magsasaka na hindi binibentahan ng langis dahil sa paggamit ng mga container, ayon sa DOE, pinapayagan ng paggamit ng mga drum container sa pagbili ng produktong petrolyo kung ito gagamitin para sa mga lehitimong operasyon tulad ng pangingisda, telecommunication generators, agricultural machinery at maging sa sea transport.
Pinahihintulutan naman ng ahensya ang mga gasolinahan na magpatupad ng reasonable purchase limit sa bawat sasakyan kung mayroong banta ng pagkaantala sa supply. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nakikipag-ugnayan na ang Israel sa gobyerno ng Pilipinas para maiuwi ang 11 Pinay na nasawi sa pag-atake ng Iran sa kanilang bansa. Ayon kay Israeli Ambassador Dana Kirsch. Sa panayan ng GMA Integrated News, nagpahayag ng pakikiramay si Kirsch sa mga naulilan ng Pinay at tutulungan anya sila ng Israeli government. Walang tinukoy na petsa si Kirsch kung kailan maiuwi ang 11 Pinay. March 1 nang kumpirmahin ni Pangulong Bongbong Marcos na namatay ang Pinay habang tinutulungan ang kanyang inaalagaan na makapunta sa bomb shelter sa Tel Aviv. Sinabi rin ni Ambassador Kirsch na ginagawa nila ang lahat ng hakbang para magbukas ang Strait of Hormuz na pangunahing daanan ng mga may kargang langis at natural gas mula sa Middle East. Nakasilid sa kulay dilaw na sako ang bangkay ng isang babae nang makitang palutang-lutang sa irrigation canal sa Purok Magallanes, Barangay Cabu, Cabanatuan City noong Miyerkules. Ayon sa isang residente, napansin nila ang bangkay ng biktima na nakalabas ang mga paa mula sa sako. Agad nila itong ipinagbigay alam sa mga otoridad. Sa follow-up investigation ng pulisya, natukoy ang biktima na isang 56 anyos at residente ng General Natividad, Nueva Ecija. Samantala natagpuan din umanong patay ang asawa ng biktima sa isang irrigation canal sa barangay Popolon, Palayan City noong Lunes. Na-recover din ng mga otoridad ang sinakyan ng mag-asawa na kolong-kolong sa barangay Bravo, General Natividad, Nueva Ecija noong Miyerkules. Base sa paunang investigasyon, posibleng pinatay ang mag-asawa at itinapon sa irrigation canal sa Palayan City kung saan tinangay ng agos ng tubig ang bangkay ng babae hanggang sa Cabanatuan City. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa krimen. Wala pang pahayag ang kaanak ng mga biktima. Patay ang 3 katao na bibilisan ng ginto matapos na pagbabarilin sa Lalo, Cagayan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. 3 katao ang nasawi matapos pagbabarilin ng mga hindi patukoy na sospek sa barangay Santa Teresa, Lalo, Cagayan, pasado alas 2 ng hapon kahapon. Pawang mga negosyante ang biktima, kabilang ang mag-asawa. Makikipagkita raw sana ang mga biktima sa kanilang katransaksyon na nagbebenta ng ginto nang mangyari ang pamamaril. Posible raw na robbery ang motibo sa krimen dahil nawawala ang perang dala ng mga biktima na mahigit 1 milyong piso. Nagsasagawa na ng backtracking ng CCTV at hot pursuit operation ng pulisya upang matunto ng mga sospek. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na magkuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Patay rin ang 69 anyos na lalaki matapos umanong saksakin ng kainuman sa barangay Lingtan, Bangged Abra umaga kahapon. Habang nag-iinuman, bigla na lang daw tumayo at lumapit ang sospek sa biktima sa kasinaksak sa dibdib. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Tinutugis na ng autoridad ang tumakas na sospek. Inaalam pa kung ano ang motibo sa krimen. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. CJ Torida, One North Central Luzon. Na-recover ng mga otoridad ang motorsiklong tinangay ng kawatan sa Mangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa report. February 13 nang tangayin ng isang motorsiklong nakaparada malapit sa isang supermarket sa Mangaldan, Pangasinan. Matapos ang halos 1 buwan, na-recover ang motorsiklo sa isang masukal na lugar sa barangay Embarcadero. Natakpan ng tarpaulin ng motorsiklo, pero wala ng side mirror at sira na rin ang ilang bahagi ng sasakyan. Sa kabila nito, lubusang pasalamat ng may-ari na nahanap na at naibalik na sa kanya ang motorsiklo.
nakahinga ng malalim. Siyempre, yung motor na recover para may magamit ulit. Ayon sa Mangaldan Police, tukoy na rin daw ang lalaki nagnakaw sa motorsiklo. Sinampahan na rin ng reklamo ang suspect. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan siya ng pahayag. Posible kasi hindi po sila makalabas dito sa Mangaldan kasi mahigpit yung contact ng mga checkpoint. Na-recover na rin ang ibang motorsiklo na pinaniniwala ang nakaw. 2 sa mga ito ay na-recover mula sa police checkpoint, habang ang iba naman ay inabandona na rin ng mga kawatan. Yes po, na-recover din tayo ng 2 motorcycle. At to find out, yun pala nawawala din sa ibang lugar, sa ibang bayan. At dito po natin na-recovered sa bayan ng Mangaldan. Patuloy ang panawagan ng otoridad sa publiko na maging alerto at ingatan ang kanilang mga ari-arian para makaiwas sa pambibiktima ng mga kawatan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isinugod sa ospital ang nasa 14 na estudyante sa Dinalungan, Aurora dahil umano sa food poisoning. Kwento ng magulang ng isa sa mga batang na ospital, sumama ang pakiramdam ng mga estudyante matapos na kumain ng nabiling kamoting kahoy na may palamang mani. Ibinenta raw yon ng kapwa nila estudyante sa likod ng paaralan. Sumakit ang tiyan, nanghina at sumuka raw ang mga estudyanteng edad 7 hanggang 8. Nagpapagaling pa sila sa ospital. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang pamunuan ng paaralan tungkol sa insidente. History made para sa Arellano Chief Squad matapos silang mag-7-peat sa NCAA Cheer Dance Competition. Ngayong season, 101 muling ipinamalas ng Arellano ang kanilang galing sa iba't ibang stunts. Ang kanilang way to victory, communication at teamwork ayon sa kanilang team captain. Mas ginalingan daw nila ngayong season para muling masungkit ang kampyonato. Second place naman ang Perpetual Altas Pep Squad habang third place ang Letran Cheering Squad. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. ₱382 million na halaga ng illicit cigarette materials na kumpiska sa Pampanga. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Jubal Fernandez. Nasamsam ng mga otoridad ang nasa ₱382 million na halaga ng mga materyales sa paggawa ng iligal na sigarilyo sa Pampanga. Nagsagawa ng enforcement operation ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Barangay Balukok, Apalit, Pampanga. Sa loob ng warehouse na diskubre ng mga otoridad ang mga BIR tax stamp na may magkakaparehong serial numbers pati na rin ang malalaking volume ng packaging materials at tipping paper rolls na ginagamit sa paggamit ng sigarilyo. Sa tala ng BOC mula Enero hanggang Pebrero 2026, nakapagtala ang ahensya ng 110 seizure operations na may kabuuang halagang mahigit 1.9 billion pesos. Malaki ang itinaas nito kumpara sa kaparehong panahon noong 2025, kung saan 21 operasyon lamang na nagkakahalaga ng 75.5 million pesos ang naitala. Arestado sa bisa ng warrant of arrest ang 18 anyos na lalaki sa Barangay Paradise, Gonzaga, Cagayan dahil sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Sa paghalughog sa bayan ng sospek na nagsisilbi rin daw na drug den, nakita ang isang 12-gauge shotgun at iba pang uri ng baril at mga bala. Nakuhanan din ng sospek ng ilegal na droga at drug paraphernalia. Patong-patong na kaso ang kinakaharap ng sospek na wala pang pahayag. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Sisimula na sa March 17 ang pamimigay ng ₱5,000 ayuda para sa PUV drivers na apektado ng malakihang oil price hike dahil sa krisis sa Middle East. Ayon kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, uunahin ang Metro Manila saka isusunod ang iba pang rehiyon. Kabilang sa mga makatatanggap ng fuel subsidy ang mga tricycle driver na pangangasiwaan ng mga lokal na pamahalaan. Susunod ang mga jeepney driver. Makakakuha rin ang mga driver ng bus, taxi, TNVS at delivery riders. Iba pa yan sa ipamimigay na ₱5,000 ayuda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board
kapag umabot ng isang buwan na nasa $80 o higit pa ang kada barrel ng crudo sa world market. Kailangan din itong may certification ng DSWD bago ipamahagi. Mga kapuso, humina at isa na lang low pressure area ang bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala pa rin itong epekto sa bansa. Samantala, patuloy ang pag-iral ng hanging amihan sa malaking bahagi ng bansa kaya asahan pa rin ang malamig na hangin at maulap na papawirin na may kaunting pag-ulan. Base naman sa datos ng Metro Weather, hanggang katamtamang ulan ang nararanasan sa bahagi ng Quirino Province at Aurora. Posible rin ang mahina at saglit lang na ulan sa Benguet. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sumiklab ang sunog sa isang bahay sa Zone 3, Barangay Inamotan, Manawag, Pangasinan, mag-alas 6 ng hapon noong Miyerkules. Makikita sa video na ito kung paano lamunin ng apoy ang dalawang palapag na bahay. Nagtulungan ng mga bumbero ng Manawag at kalapit na lugar sa pag-apula sa sunog. Tumulong din ang mga residente. Sa paunang investigasyon, nagsimula ang sunog sa isang kubo sa likod ng nasabing bahay. Idineklara ang fire out matapos ang mahigit sa 1 oras. Iimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang kabuang halaga ng danyo sa sunog. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang may-ari ng bahay. Mga alagang pabo at panabong na manok nangamatay matapos umanong lapain ng aso. Tutukan sa report. Nanghihinayang si Rodel sa pagkamatay ng ilan niyang alagang pabo at panabong na manok. Nadiskubre niyang namatay ang 8 alagang pabo noong Martes. Nakitaan ng malalaking sugat sa katawan ang mga pabo. Kahapon naman, nangamatay ang 6 sa kanyang mga alagang panabong na manok. Naaktuhan daw nilang nilalapan ng aso ang mga alagang panabong na manok. Naniniwala si Rodel na aso rin ang pumatay sa mga alagang pabo. Pero yung alaga ng mga alaga nating panabong dito, isa pa inaalagaan ng mabuti para yun nga, para makasurvive sila, tapos ganun lang yung mangyayari. Idinulog na ni Rodel sa mga opisyal ng barangay ang insidente. Natukoy na rin kung sino ang may-ari ng aso. Yung aso na-identify naman kasi nagtanong ako sa kapitbahay, may sinasabi na may-ari ng aso. Pero ngayon kasi parang hindi ko na makita yung aso. Ayon sa mga opisyal ng barangay, paulit-ulit na ang kanilang paalala sa mga residente sa umiiral na ordinansa. Masasabi ko lang sa ating mga constituents sa barangay kung sakali lahat po ng aso nila itatali nila. Maging responsible kasi kung wala tayong disiplina, wala rin mangyayari sa atin. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 4-day work week, ipinatutupad din ng DepEd pero hindi raw saklaw ng kautusan ang mga paaralan. Narito ang report. Naglabas ng memorandum ang DepEd hinggil sa pagpapatupad ng 4-day work week bilang pakikiisa sa energy-saving measures ng gobyerno. Pero nilinaw ng kagawaran na hindi ito school-based kaya maipasok pa rin ang mga guro at estudyante tuwing Biyernes. Ipinatutupad lang daw ito sa mga non-teaching at teaching-related personnel sa mga division office at regional offices. The normal operation of the school nandun pa rin, so 5 days pa rin yung pasok ng mga bata and we're still doing the same schedule as it is. Gayunman, mahigpit na ipinatutupad sa mga paaralan ang iba't ibang diskarte upang makatipid sa kuryente. We've been doing that. Yung aming mga air conditioning units ay naka-lock doon sa yung prescribed na temperature. Inabisuan din ang mga estudyante na magpatupad din ng energy-saving measures sa kanilang mga silid-aralan. Ang grade 8 student na si Roxanne, tinitiyak daw nila na kapag wala sila sa classroom, walang nakasaksak na electric fan. 8 po kasi yung electric fan namin, so pinapatay po namin 4 or 3 po para makatipid na din po sa kuryente. Tapos pag medyo maliwanag na po, pinapatay din po yung ilaw. Sa East Central Integrated School, may sariling diskarte rin ang mga guro upang makatipid sa konsumo sa kuryente. 6 ang electric fan sa grade 4 classroom ni Teacher Jovelyn at may oras daw kung kailan pa aandarin ang mga ito. During lunchtime din po,
Dalawa lang po yung electric fan na naka-on for the children na nagtitake ng last dito sa classroom. Samantala, magtatapos ng school year 2025-2026 sa katapusan ng buwan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Bibigyang buhay ni Katrina Halili ang kwento ng isang kasambahay sa bagong episode ng Magpakailanman na pinamagatang Amo Ko, Mahal Ko. Kwento ito ng isang solo parent na luluwas ng Maynila para maging caregiver sa babaeng bedridden at asawa nitong may edad na rin. Nang mamatay ang babae, liligawan si Juliet ng amo niyang lalaki. Bukod sa magkaibang estado sa buhay, magiging hadlang din ba ang malaking agwat sa kanilang edad? Abangan ang brand new episode ng Amo Ko, Mahal Ko, bukas 8:15 p.m. sa GMA. Alagang biik, ipinanganak na dalawa lang ang binti at tila dalawa rin ang ari. Narito ang report. May kakaibang biik na kinaaliwan ngayon sa Agoncillo, Batangas na isang pares lang ang mga paa at binti. Ang paa niya lang po ay dalawang nasa unahan. Nagulat ako talaga kasi yung time na lang yun na nakakita ng kakaibang baboy. Ang biik, alaga ni na Maricel. Kahit kulang ang mga binti ng biik, sinusubukan pa rin daw nitong maglakad. Pilit nitong binabalanse ang dalawang binti niya sa unahan. Ito lang daw January nung ipinanganak ang biik. Siya po yung kaunahang nilabas. Pagkalabas po niya, hindi siya umiibo. Sabi ko sa asawa ko, pakitingnan kasi baka naiipit kaya hindi siya umiibo. Yun pala po ay dalawa lang yung paa niya kaya hindi siya lumalabas. Pinangalanan nilang itong Lucky. Kasi po, tingin ko talaga swerte siya sa amin. Pero si na Maricel, gusto raw sanang malinawan. Kung ano talaga yung kasarian. Meron po siyang ari ng babae tsaka ng lalaki. Ano nga ba ang kasarian ni Lucky? Babae o lalaki? Ang kondisyon ng two-legged pig na si Lucky, tinatawag na Amelia. Isang congenital birth defect kung saan kulang o hindi ganap na nabuo ang isa o higit pang paa o braso ng isang hayop. Yung tinatawag nating bilateral hind limb amelia, so nagmukha tuloy siyang two-legged pig or yung bipedal pigs. So ito, bunga ng mga tinatawag nating mga teratological defects na problema during the embryonic development ng ating mga baboy. Pero delikado ba ang Amelia para sa mga biik na gaya ni Lucky? Number one na maapektuhan dito yung kanilang mobility. Pagdating sa paghahanap ng pagkain, maging sa protection sa kanyang sarili, so medyo magkakaroon siya ng challenge. Sa tanong naman ni Maricel kung ano nga ba ang kasarian ni Lucky, ayon kay Doc Aris, si Lucky ay posibleng isa raw male pseudohermaphrodite. The best thing that we can do is to help yung kanyang mobility. Special care. Basically, ang kanilang main need, intensive care. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.